Katakot-takot na perwisyo ang idinulot ng pagtagas ng daang-daang libong litro ng diesel sa baybayin ng Cavite. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula ito sa butas na underwater pipeline ng Petron sa bayan ng Rosario. Ayon sa Petron, tinitignan nila ang ulat na ito ng Coast Guard. Bukod sa perwisyo sa kalikasan, apektado rin ang kabuhayan at kalusugan ng mga residente at mangingisda roon. At para malaman natin ang pinakasariwang balita sa Rosario, Cavite, kay Susan tayo. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan. Mel, Mike, hanggang sa mga oras na ito, ramdam na ramdam at amoy na amoy ang epekto ng nangyaring oil leak dito nga sa bahagi ng Rosario. Ngayon ay umabot na rin sa dalawa pang bayan dito nga sa lalawigan ng Cavite. Narito po ang export. Kulay pulang tubig ang bumulaga sa mga nakatira sa baybayin ng Cavite kahapon. Ang ilang isda nangamatay na. Pero imbes na umiwas, nagpuntahan pa sa dalampasigan ang ilang residente at sinalok ang tubig na may halong krudo para magamit sa kanilang mga demotor na bangka. Ang iba, sinubukan pa itong sindihan. Kabilang sa mga bayan sa Cavite na apektado ng oil leak ang Rosario, Naik at Tansa. Sa aerial surveillance kanina ng Philippine Coast Guard, makikita ang malabahagharing kulay sa dagat o oil sheen. It's quite thick, more or less. It's 500,000 liters of diesel fuel that was spilled over the sea. Tinitingnan ng Coast Guard ang posibilidad na nanggaling sa terminal ng Petron ang oil spill kung saan nagdiskarga kahapon ng diesel ang barkong MT Makisig na pagmamayari umano ng isa nilang kontraktor. We took sample from the ship and we took sample from Petron terminal and of course we took sample from the shoreline and the sea. And this morning, based on our marine laboratory analysis, it appears that the sample taken from the shoreline and from the ship are quite identical. Ang MT Makisig itinanggi ng sa kanila galing ang oil leak. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Coast Guard Commodore Joel Garcia, sinabi niyang base sa inisyal na pagsusuri, natukoy nilang may butas ang pipeline ng Petron. Sa ngayon po, Kamani, natukoy na po namin kung saan po nanggagaling yung tagas po sa yung tawag na oil spill. At nakita po namin initially na mayroon pong butas yung pipeline ng Petron Terminal. Sa pahayag ng Petron ngayong hapon, sinabi nitong nagsagawa sila ng 2 pressure hydro test at pipeline clearing kahapon. Tinitingnan pa rin daw nila ang report ng Coast Guard. Patuloy raw silang magsasagawa ng monitoring at recovery operations sa Rosario at Tanza, Cavite. Wala naman masyadong oil sheen sa baybayin ng Rosario at Tanza. Inaasahan din daw nilang madaling maaalis ang tumagas na diesel. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Coast Guard at iba pang grupo para agad masolusyonan ang sitwasyon. Sa gitna nito, apektado ang pangingisda ng mga taga-barangay Kanluran. Tansya ng mga mangingisda, ilang araw pa ang bibilangin bago sila makapangisda ng sagana. So wala mo talaga halos mauli? Wala, pati nga yung mga taong niya, dati araw-araw pinangungunan niya, patay na ngayon. Ganun. No, nakuha na yun. Si Bang Francisco, inabutan naming daladala ang 3 galon ng langis. Sinalok lang daw niya sa baybaying dagat ang langis kaninang umaga. Asan nyo dadalhin yan? Sa barangay. Para ano? Pinapasurrender doon eh. Ang ilang mangingisda at residente malapit dito, nagsuot na ng maskara dahil sa tapang ng amoy ng langis. Sa dalampasigan, kinatuwaan na ng mga bata ang pagkuha ng langis. Kanya-kanyang hukay sa lupa hanggang sa kumatas ang langis mula sa tubig. Saan mo dadalhin yan? Sa barangay. Para? May bigas. Sa barangay hall, drum-drum ng langis ang na-turn over ng mga residente. Kapalit niya bilang kapakinabangan sa mga nagboluntaryo na maglinis sa ating sa baybaying dagat para mawala yung mga krudo. Bibigyan ng ating munisipyo ng bigas, may kasamang goods. Mike, ang sinasakyan ko ngayon ay isa sa mga bangkang ginagamit ng mga mangingisda dito sa Rosario, Cavite. Ito ay kay Mang Atoy. Mang Atoy, lapit nga po kayo sa akin saglit. So kayo ho ba nakapangisda kahapon? Opo. Ano nangyari? May nahuli ba kayo? Wala po kaming nahuli. Gawa po pagka ano po namin mayroon kaming krudo na kita sa dagat kaya wala po kaming nahuli. Wala kayo. So ngayong araw po nakapangisda pa rin kayo, hindi na talaga? Hindi na po ako lumaot, gawang wala rin po yan mahuhuli, gawang hindi pa naalis ang diesel eh. Sa tansya nyo ba, mga ilang araw ho ito talaga kaya bago mawala?
Matagal po yan. Matagal po ang ano namin dyan, standby. So ano magiging ano ho ninyo, pwedeng pagkakitaan? Dito muna po, or extra muna sa mga ano, kung sino magsiservice sa akin. Kuha ba kayo ng ano, nung kahapon, nung nakita ng marami ho dito sa baybayin, yung langis? Hindi po, yung mga ano ko lang po, mga tropa ko lang po doon sa amin. Meron po sila nakuha, 3 drum. Nakuha sila drum, oh, 3 drum po. Okay. Si Mang Atoy, so yung mga net niyo dito, hindi niyo nagamit, yung mga ginagamit sa pangingisda? Ginamit ko po nung isang gabi ito, wala po nahuli. Walang nahuli. Ito po yung mga lambat ko, pang ano po ito, pang lawlaw. Wala pong nahuli. Ngayon, wala pong laman. Ngayon po, umuwi na lang kami. Kung may nahuli man kayo, sabi niyo, hindi niyo na rin iniluto, hindi na kinain. Ilang piraso lang pong banak. Oo. So yan Mike, ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan, mga mangingisda dito sa Rosario, Cavite. Itong bangkang ito ni Mang Atoy, medyo kahit pa paano may kikitain ngayong araw nito dahil gagamitin ito ng Philippine Coast Guard doon sa kanilang gagawing monitoring kaugnay nga na nangyaring oil leak dito nga po sa bahagi ng Rosario, Cavite. Mike? Ang importante, Susan, malaman natin sa puntong ito, wala nang posibilidad na lumawak pa yung tagas na yan. Susan? Yun ang wala pang katiyakan sa mga oras na ito, Mike, dahil yan ito tutukuyin pa ng mga otoridad kung unang-una kung ano talaga yung pinagmulan at ito bang mga nakuha nila dito, ito na ba talaga o paubos na ba itong langis na nakuha dito sa mga baybayin ng karagatan. At alam mo, Mike, itong local government ng Tansa, Cavite ay may balak na magharap ng environmental complaint laban dito sa Petronas, yung sinasabing pinagmulan ng oil leak dito nga sa 3 bayan sa lalawigan ng Cavite. Mike? At yung pinakita mo na sa amin na ngayon lamang, Susan, na sinasalok na krudo galing dyan sa tubig, saan dinadala yung ganyang karaming krudo, Susan? Ito nga, Mike, bali ang ginawa ng local government dito, hinikayat yung mga kababayan natin dito na yung mga nakukuha nilang ganyan, yung mga langis mula dito sa baybayin ng karagatan, ay dalhin doon sa barangay hall at bilang pasasalamat dahil ito'y pagtulong na rin daw para malinis yung karagatan dahil sa nangyaring oil leak. Bibigyan sila ng bigas at grocery. Parang inyong magiging kabayaran doon sa ginagawa ng mga residente na pagkuha doon sa mga langis dito sa dagat. Mike? Okay, Susan, paano naman yung mga mangingisda katulad nung nakausap mo ngayong gabi? Nakatenga na lang sila dyan. Meron bang tulong kang nakita na dumating na dyan galing sa lokal na pamalaan o sa pamalaang panglalawigan ng Cavite o sa mga pambansang ahensya ng gobyerno, Susan? Sa ngayon, Mike, yun ang hinihintay pa nila kung ano ang magiging pansamantalang tulong sa kanilang kabuhayan nitong local government o maging ng provincial or national government. Dahil yung sinasabi nga ng mga mangingisda, batay sa kanilang mga karanasan, aabutin pa siguro daw to ng ilang araw bago sila makapagpangisda uli, makalaot at makahuli ng mga isdang kanilang kinakain o di naman kaya ay ibinebenta bilang kanilang mga kabuhayan. Mike? Kahit naman may mahuli silang isda, baka matakot yung mga mamimili na bumili ng isda pag nalaman nilang dyan nang galing, dyan sa natagasan ng langis dyan sa Cavite. Maraming salamat, Susan Enriquez.